Ito, mai-share ako na short video lang ito tungkol kay Attorney Claire Castro. Na bigla ko pagkapanood nito dahil klarong-klaro sinisiraan niya si PBBM. I don't know kung kailan ito kung presidente na ba siya o hindi pa. Grabe, anti-BBM pala itong si Attorney Castro nung una. Ngayon, bumaliktad. Number 1 taga-depensa na ni BBM at number 1 na taga-atake sa mga Duterte. Ito, pakinggan natin. BBM, grabe ka naman. First time ko siyang nakitang ganyan. Oo, grabe. May pangiti-ngiti pa. Grabe ka, PBBM. Pangiti-ngiti. Alas ka doon. Nang aalas ka na siya. Nang may ngiti. Diba? Pero, sober. Walang mura yan. In fairness, mga kaklir, in fairness, walang mura. Pero grabe ka, PBBM. Ngayon ka lang namin nakita ng mga kaklir na ganyan, ha? Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Yung mga joke na lagi niya sinasabi. Ito na ito, Since tayo ay sumasagot dito ng seryoso, baka sa susunod, sasabihin na naman ng mga supporters niya, hindi niya na naman kilala si dating Pangulong Duterte. Puro joke yan. Talaga si PBBM, grabe ka naman. First time ko siyang nakitang ganyan. Oo, grabe. May pangiti-ngiti pa. Grabe ka, PBBM. Alas ka doon. Nang aalas ka na siya. Nang may ngiti. Diba? Pero, sober. Walang mura yan. In fairness, mga kaklir, in fairness, walang mura. Pero grabe ka, PBBM. Ngayon ka lang namin nakita ng mga kaklir na ganyan, ha? Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Yung mga joke na lagi niya sinasabi. Okay. So, I don't know kung maalala pa ito ni Attorney Claire na, I don't know, vlog siguro ito PBBM, kaya ibig sabihin, bago lang ito. Itong presidente na si Marcos Jr., diyan niya binanatan. Kasi PBBM, alaskador, pangiti-ngiti. So, hindi ko nga maintindihan bakit siya ang kinuha na USEC Palace Press Officer. Kasi, malayo siya sa kalingkingan ng isang spokesperson. May tumawag na nga sa kanya na attorney opinion blogger. Kaya yung mga pronouncement niya, alanganin, hindi ko masyadong magets dahil ito ba galing kay Pangulong Marcos o sarili lang niyang opinion? So, anong reaksyon kaya ng Pangulong Marcos kung mapanood niya itong video na ito na tinawag siya na alaskador ni Attorney Claire Castro? Anyway, ganyan talaga sa politika. No permanent friends, no permanent enemies. Okay, ito naman, si Mr. Jason meron siyang konting marites. Basahin ko lang Meron siyang tinawag na attorney bukang bibig. Hindi ko maintindihan kung sino ang tinutukoy niya. Jay Zonza. Nanganganib masibak lahat as in. Complete shake-up, revamp, and replacement. Mukhang hindi na aabutin ng Martes si attorney bukang bibig. Hindi nagustuhan ng nanunuluyan sa tabing ilog yung sobrang laki ng antyuhos ng abogada. Ayun, tuloy pati yung payroll at payout ng lahat ng handlers at mga ensaymada at adobo vloggers mukhang madidiskaril pa yata kapag nagkataon. So, itong si Jason maybe, he is referring to an agency or office.
na magkakaroon ng shake-up, revamp, replacement. At si Attorney Bukang Bibig, isa sa leader sa ahensyang ito, hindi na aabutin hanggang Martes. Parang masisibak. So I don't know kung anong ahensya ito at sino itong si Attorney Bukang Bibig. Sa tingin nyo, sino itong pinapasaringan ni Mr. Jason sa magbasa lang tayo sa mga comments. SP Monte, nagkakagulo na sila lahat. Sinisibak na lahat na trabahante. Goodbye. Dol Solanoy, yan ang sinasabi ng isang magandang vlogger na huwag maging loyal sa mga aswang na matapobre dahil ang turing nila sa mga ordinaryong tao ay disposable gamit na pag hindi ka na mapakinabangan ay itatapon ka na lang. Sino kaya itong mga ensaymada vlogger na mawawala ng payout of payroll? Ako, kawawa naman sila. Baka may pamilyang pinapakain. So, lumalabas siguro itong si Attorney Bukang Bibig. Baka siya ang ma-handler ng mga ensaymada vlogger. Kung nasibak si Attorney Bukang Bibig, masibak na rin ba o wala na sa payroll o payout ng mga ensaymada vloggers? Anyway, ito, labanan na ng marami ang nag-aakusa na ang mga DDS vloggers, yung Noisy 37, mga peddlers of fake news. Kaya meron ng panukala na dapat daw may batas para parusahan ang mga nag-create ng troll army. So, labanan talaga ng propaganda ngayon dahil sa age of social media. So, abangan natin hanggang Martes next week. Sino si Attorney Bukang Bibig? Pag-usapan naman natin ngayon si Attorney Claire Castro. Ito, may napanood ako sa Facebook Reel, short video. Nako, vlog ata ito sa programa ni Attorney Claire Castro. June 29, 2023. So, hindi pa sa Yusek noon, ordinary vlogger lang siya o host na isang May discussion sila tungkol kay PBBM. Nako, grabe ang kanyang although maganda ang dating, okay? Very diplomatic lang. Pinapatamaan niya si BBM na walang alam. Walang alam. Bakit? Dahil ang daming advisor. Ganon ang tema niya. So, noon, kini-question niya yung kakayahan ni PBBM. In a nice way, binabatikos niya. Ngayon, baliktad. Dinidipinsa niya. Ngayon, sinasabi niya, the president is not a weak leader and he will never be. Noon, itong video na ito, sinasabi niya, parang mahina ang presidente, walang alam. Okay, pakinggan natin siya. BBM. Ano ang nakita niya kay Larry Gadon, kay Secretary Larry Gadon, para i-appoint siya as advisor for poverty alleviation? Anong meron? Ano ang meron siya para gumawa pa ng posisyon, bagong posisyon? At anong meron siya para paggastusan siya ng gobyerno, di ba? Na wala sa iba at wala pa sa ibang departamento na pwedeng gawin. Correct. Di ba? Correct. Ang nakakataka part na ganito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Yan, Di ba pag galing. sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Di ba? Wow. Ang dami mong advisor, tapos may secretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASI ka pa, and everything. Kulang pa ba para ma-alleviate yung poverty? Okay. I-analyze nga natin si PBB. Inulit lang natin Ano ang nakita niya kay Larry Gadon, kay Secretary Larry Gadon,
para i-appoint siya as advisor for poverty alleviation. Anong meron? Ano ang meron siya para gumawa pa ng posisyon, bagong posisyon? At anong meron siya para paggastusan siya ng gobyerno, di ba? Na wala sa iba at wala pa sa ibang departamento na pwedeng gawin. Di ba? Ang nakakataka part na ganito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Di ba? Ang dami mong advisor, tapos may sekretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASI ka pa, and everything. Kulang pa ba para ma-alleviate yung poverty? I-analyze nga. Okay. In fairness kay Attorney Castro, tama yung kanyang sinasabi. Ganyan din ang sinasabi ko nung i-appoint yan si Mr. Larry Gadon. Ano ba? Meron na tayong DSWD. Ayan, ang focus ng DSWD, labanan ang kapobrehon. Meron tayong DA. Yung mga ahensya, basically yung mga ahensya, anti-poverty alleviation yan. Meron pa tayong NAPSI, National Anti-Poverty Commission. Ang dami na. Kaya isa din ako sa nagreklamo, kagaya niya, ina-analyze, bakit kailangan pang isang Mr. Larry Gadon? Ang daming batikos yung appointment ni Larry Gadon. At salamat kay Attorney Claire Castro nga ganyan ang kanyang posisyon. Tama siya. Saludo tayo. Saludo ako kay Attorney Claire Castro sa pag-brought out niya ng ganiyang idea, opinion, na ang dami mong advisor, di para kang walang alam. Ang problema ngayon, yung criticize niya, siya na ngayon ang taga-depensa. Ano na ngayon? Nandyan pa rin sila Rigadon. Kumusta ngayon kung magkita sila? Kumusta ngayon pag marinig ni ni Mr. Larry Gadon ito? Okay lang? Na sorry, trabaho lang. So, binasa ko ang mga comments, parang Manny Pacquiao daw itong, magbasa tayo sa mga comments. Kasi si Manny Pacquiao noon, binabatikos niyang mga Marcos. Billions, trillions ang ninakaw niyan. Butuhan niyo pa ba yan? Ganyan na ba tayo katalino? Ganon siya nung una eh. Ipapakulong daw niya si Melda, ano pa. Ngayon, wala na, dinidipinsan niya ng mga Marcos. Kung may ninakaw daw mga Marcos, isauli na lang daw. At bakit daw natin sinisisi si Marcos sa korupsyon? Meron ba daw corrupt na leader nga ang ekonomiya sa ating bansa? Number 1 tayo sa ekonomiya. Hindi corrupt si Marcos. Ganyan na ang sinasabi ni Pacquiao. So parang ganito rin ngayon si Attorney Claire Castro. Magbasa tayo sa mga Mel Garage, sabi niya, ala Pacquiao din, walang paninindigan, grabe. Nilunok mo yung pride mo, attorney. Wala ka palang tiwala kay Bonget, pero nagsumiksik ka pa sa kanya ngayon. Francisco Tipones. Kaya naman team, sinusuka, tawag sa inyo, Madam Attorney Claire Castro, kasi suka ninyo, kinain din ninyo. Care to explain on this one? Sa'yo nagmula yan sa salita mo. Huwag kang magagalit. Sis, no buen. Dati, wala daw alam. Pero ngayon, todo tanggol na siya sa boss niya. Kinain ni Madam yung sinuka niya. Yun na, literal. Sinuka, kinain. Cheryl Loredo, hypocrite girl. Shoge Perdigon, literal na kain suka. Franco, tama ka ma'am, weak leader talaga si Marcos. Aldrin Morales, parang ikaw, katagalan ikaw din susuka sa Malacanang, gamitin mo logic mo kung abogada ka. Anyway,